Hayan, andito naman kami ngayon sa pinakadulo ng mundo. Ay, hindi naman. Medyo dulo lang ng Pilipinas, ang Ilocos Norte. At bago kami makarating sa Patapat Bridge Viaduct ng Pagudpud, ay huminto muna kami sa mga nadaanan namin, kagaya ng beach na yon. At ito naman ay ang overlooking ng Bangke Windmills. Ayan. So, patuloy ang ating paglalakbay hanggang sa makarating ng Pagudpod. At syempre, nag-photo ops kami dyan. Diba? Kailangan lahat ng welcome art ng mga ganyan ay may photo ops. At ito na nga, ang Patapat Bridge na isa sa longest bridge in the Philippines. It is actually the fourth longest bridge in the Philippines. Yan. Sobrang ganda ng nature, ng tanawin, ng landscape. Kaso nga lang nung nagpunta kami dito ay umuulan, umaambon. Parang may paparating pa yata na bagyo. Pero sa kapitbahay ngayon, sa kabilang Ibayo, sa may bandang Abra, Apari, basta sa kabilang bundok, yung the other side. Yan. At ito na nga, nakarating kami ay syempre hindi namin pinalagpas ang mag-photo op, di ba? Super calming ng ocean waves. Ma-appreciate to ng mga beach lovers, mga ganyan, tsaka mga nagsisurf kasi yung waves niya maganda sa pandingin, relaxing. O, ayan ang aking mga kasama. Tapos na nga ang photo op, punta naman kami ngayon sa next destination. Kung pwede nga lang, buksan na lang yung bintana para marinig mo talaga yung mga alon ng dagat. At kahit umuulan, kailangan may picture taking pa rin, bababa pa rin, mga ganyan. Ang ganda niya, para ka nasa ibang bansa kapag ka dumadaan ka dito. Kaso nga lang daw pag gabi, medyo delikado kasi walang ilaw, walang street lights, 'di ba? At kapag ka may bagyo din, mahirap din dumaan dito. Kaya dapat laging safe pa rin. So ito na nga, sa binabagtas namin kalsada ay may mga nakikita kaming windmills dahil papunta kami ngayon naman sa aming next destination, ang mga windmills. Ito pala ay proyekto na matagal na naipatayo noong rehimen pa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos dito sa Banggi, Ilocos Norte. At ito, super ganda rin ng area na to kasi halos lahat pa ay gumagana sila at maraming nag-excursion na, marami pa rin napupunta dito para tingnan, pasyalan ang lugar na ito. And sana nga, hopefully talagang nakakabawas ito ng kanilang or nakakadagdag rather, nakakatulong sa kanilang energy consumption. At ito, dapat din may mga ganyan-ganyan, pa-aura-aura, pa-picture-picture, at nag-decide din kami na bumili ng souvenirs dito. Ayan. At maganda yung kumuha ng mga litrato dito kasi talagang pang postcard. Kung maganda yung pagkapitik sa iyong mga pictures, of course. Ang ganda ng tunog nung nung windmill, yung shuk shuk shuk, ganun. Diba, may pa sound effect tayong sarili. Parang din siya, relaxing din yung tunog niya. Ayan na nga ang aking mga kapwa tita, bibili ng mga t-shirt para daw pare-pareho kami ng suot. Di ba? May ganun. Ay, black. Ayoko ng black. At ang dagat din dito, naghahalo ang kulay. Tapos pag berde na, yun na, yung palalim na siya ng palalim, nag-iiba na yung kulay ng tubig. Ito yung ang cute, yung souvenir din yan. Pwede yung bilhin kung gusto nyo. Parang 1 foot ang size nito. Kung gusto nyo bilhin, hindi ko na tinanong kung magkano, basta vinidyo ko lang siya. Kasi nakikitan ako. At yung sand ay may halong mga bato-bato, so hindi ka pwedeng magpaa-paa kasi hindi siya purong sand na talagang
makinis, hindi naman makinis, smooth, ganon. So, medyo nagtagal kami dito ng konti kasi matagal yung pagpipicture at bukod sa pagpipicture ay ang pagpili ng t-shirt. Souvenir t-shirt daw. O sige na nga, kaya naman sinulit ko ang pag-video ng mga ganire. So, kung pupunta kayo dito, ang ginawa namin, inuna muna namin yung pinakamalayong part ng Ilocos. So, Ilocos Norte, which is Pagudpud, yung Patapat Bridge na kaninang nadaanan natin. Ngayon naman ay pupunta daw tayo sa Kapurpurawan Rock Formation. Ito yung hindi na namin siya narating kasi kailangan mo pang sumakay ng kabayo para makapunta ka sa pinaka rock formation talaga. As in, makikita mo naman na kahit medyo malayo ka na talagang pag i-zoom in mo sa iyong camera ay talagang puti siya yung rock, which is very beautiful. At yung buong nadaanan naming kalsada na papunta doon ay may nakita pa kaming rainbow. Ang ganda, super nakaka-amaze kasi may rainbow na lumitaw sa dagat. Ganon. Diba ang ganda niya? Parang baliktanaw lang nung makabataan mo pa na lagi kang may nakikitang rainbow. Pag nasa probinsya ka, madalas may nakikita kang rainbow kapag after umulan, ganon. May lilitaw talaga ang rainbow. Ayan, ang ganda ng view. So, minto kami para lang mapunan yung rainbow. At buong buo siya, talagang kitang-kita mo. And ito na nga, ayan, yung mga windmills. Ang ganda ng mga kalsada kasi talagang view, scenic view talaga yung buong kalsada na dadaanan mo. Kahit nasa kalsada ka pa lang ay enjoy mo na yung travel kasi ang dami mo makikita. If you love nature and the environment, surroundings, ayan, yung pagkapapunta na sa Kapurpurawan, no, ayan, kitang-kita mo yung rainbow, diba? Pababa siya, pabulusok siya. At marami ding mga turista na nagpuntahan dito para makita ang White Rock Formation o ang Kapurpurawan. Kapurpurawan means yung maputi. Puti. Kaputian. Ano ba yon? Basta ganon. May windmills din dito sa bandang area na to. At maraming souvenir shop. Ayan, yung mga kabayo nandiyan sa gilid. Ang ganda nito. Super. And after that, eto na nga. Pumunta na kami sa Cape Bohiador or Lighthouse. Ito yung isa sa pinaka mataas, highest lighthouse that was built during the Spanish regime era, Spanish era, ayan. Ay po, diba may aura-aura mga tita dyan, syempre, kailangan may pag-ganon kami, ayan. Syempre naman, enjoy lang ang travel with friends, diba? Kaya happy lang, ayan, yun na nga. We are almost done with our tour for the day. Ang sumunod naman dito ay nagpunta kami sa sand dunes. And before we go there, syempre, napagod na kami sa kapasyal. O diba, ang taas ng inakyat namin para marating ang tuktok ng lighthouse na doon. Syempre, nagmerienda muna kami. Pinakita kami ihawan ng pusit. It's so yummy. Hindi siya makunat kasi ang galing-galing magluto ni ate. At may mga panga din sila ng tuna. Ayan. Pero yung pusit lang binili namin. At ang galing kasi napaka-perfect dahil napakasarap ng sukang Iloco. Basta sinabing suka pag galing Ilocos yan. Super sarap. Malinamnam. I'm telling you guys, magpabili kayo ng suka na galing Ilocos. Wala nang mas hihigit pa sa sarap ng lasa ng Ilocos, ng sukang Ilocos. Diba? I guarantee you. At ayan na nga, hinati-hati na ni ate ang aming kakainin pusit na merienda. At sa dami niyan naubos namin. Para mga talagang gutom na gutom ang mga tita, ang peg namin dito kasi nga napagod na sa kakapasyal at picture-picture at medyo mainit din.
But anyways, Iba pa yung empanada. napakasaya pa rin ng araw na ito kasi sulit na sulit yung pasyal namin, dami namin napuntahan, dami namin Mga tita, naging Mariba na mga naman. picture-picture ng mga remembrance, mga mga ganyan. At syempre, pinush pa rin namin ang aming sand dunes, boarding, and yung 4x4 na jeep. At dyan nagtatapos ang aming Ilocos Norte trip sa araw na ito. Thank you!